Bakit kaya nag-aalanganin yung House of Representatives sa impeachment process? Yung pagsa-start ng impeachment versus Vice President Sara Duterte. Let's go ahead and find out. The midterm elections, is this a factor why they are not signing? It could also mean that. Nga pala guys, so tinatanong ni Corina kung 'di ba kailangan ng 1/3 of the House members na pumirma para ma-forward kaagad sa Senate para maaksyonan yung impeachment ni Vice President. Kailangan ng 1/3 ng pirma ng mga House members. Pero parang nakikita natin dito na more of them are nag-aalanganin. Let's find out why. That, because the moment they sign this or endorse, the moment they endorse through their signature, through a resolution, any of the complaints, it could affect their re-election. There you go. So, takot yung ibang nasa Congress kasi it would really affect their re-election kasi we are approaching the midterm election, right? So, kaya sila nag-aalanganin, guys. Efforts, especially if one congressman is running for a national post like a senatorial bet or party list. Party list candidates are voted nationwide, no? Correct. Yun pala guys kasi imagine if they would endorse the impeachment complaint, if the House member will endorse with their signature or with a resolution, makakaapekto ito sa pagkaka-re-elect niya. Kasi imagine guys, a lot of people in Mindanao is still backing Sara Duterte. Marami pa rin dito sa Mindanao yung mga supporters ng Duterte family. At imagine nyo yung Mindanao, yung pinakamaraming, I guess if I'm not mistaken pinakamaraming voters sa buong Pilipinas. So, imagine that alone. So, kung mag-i-endorse niya yung complaint kay Sara Duterte, nako guys, tatandaan talaga kayo ng taga Mindanao, hindi talaga kayo mananalo dyan kasi Mindanao supports the Duterte. Yung suporta ng taga Mindanao sa Duterte is unwavering. Kaya natatakot na talaga yung mga House representatives dyan. So maybe one of their concerns is the votes that they could gather potentially from Mindanao. Yes. So malaking sugaldigan on the part of the lawmakers. Kung babanggain nila out in the open itong Duterte family kasi somehow meron pa rin mga supporters na nag-aalangan ang ilang Tama, totoo talaga yan. Kaya nag-aalangan talaga yung mga House of Representatives, especially those that are voting, especially those that are running for national position. Kaya watch out talaga sila. Ilang mambabatas kung tuluyang babanggain si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahayag ng suporta sa mga impeachment complaint na inihain sa Kamara. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, tiyempo na malapit na ang midterm elections, kaya naman magdadalawang isip ang mga re-electionist lawmakers dahil na rin sa mga natitirang Duterte supporters. Dun sa latest survey na even though malaki ang binaba sa survey numbers ni Vice President Sara Duterte, makikita mo na may mga natitira pa rin supporters, lalo na sa Mindanao. Bukod dito, talaga naman, sa Mindanao talaga buong Mindanao, madaming supporters. Hindi lang marami, kundi I believe buong Mindanao is still supporting Sara Duterte. Bukod dito, kulang na rin sa panahon ng Kamara para talakayin pa ang impeachment complaints. Dagdag pa ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pagsang-ayon sa hakbang na ito laban sa Vice Presidente. Sa pagbabalik nila, after na kanilang break,
kulang na rin sila sa oras. O at saka dahil may standing order ng president, baka hindi sila magkakaroon ng special session para dyan. Talaga, kukulangin talaga sila sa oras kasi it would take, sabi pa nga matatapos daw kung like it would take place if it's in order, matatapos siya ng June. So pag hindi, so tataas pa talaga, tatagal pa talaga siya at saka hindi natin alam kung kailan matatapos. Basta sabi daw ng according to Reginald Velasco, yung Secretary General, sabi niya it would take up to June if smooth yung takbo ng process. Pero pag hindi, tatagal pa talaga yun. So it's just like a waste of time instead of magplano para sa ikauunlad ng bansa. Para sa impeachment complaints. So I think impeachment complaints yan will take yung normal route. Hindi yan ipa-fast track. Kasi wala rin naman numbers eh. Ayon pa kay Professor Coronacion, sa gitna ng usapin sa impeachment, hindi pa rin huhupa ang awayan. That's really what I felt, na hindi talaga yan mamadaliin ng House of Representatives kasi they want to, alam mo yun, tapusin muna yung elections para hindi maging balakid sa election campaign nila. Awayan sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara. Kahit walang mga World War, walang mga actions on the part of the administration, baka ang tingin ko dito parang Cold War. Yes. Tahimik pero maramdam mo na may conflict. Correct. Nakikita mo namang wala talagang war, di ba, na nangyayari. Pero alam natin, nafe-feel natin meron talagang Cold War na nangyayari between Marcos and Duterte families. And sinasama nila guys yung Pilipinas sa away nila. Yung parang we need peace instead of war. Kailangan ng Pilipinas na umangat. Paano aangat? Nagkakagulo nga yung highest position sa governance natin Paano pa tayo uunlad? 'Di ba? Ang hirap. Sa kasalukuyan, 3 na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte ang inihain sa Kamara at may posibilidad na may maghain pa ng ika-4 na reklamo laban sa Vice Presidente sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. At mind you guys, yung ika-4 na yan ay may usa-usaping galing sa House of Representatives. So, I don't know guys, if yung mga senators, they will endorse the impeachment complaint, ay nako guys, wag na kayong umasang mananalo kayo. Sa Mindanao pa lang, grabe, supporters ng mga Duterte. Kaya magdalawang isip talaga kayo.